Dati may nag-interview sa akin na pinaunlakan ko naman only to find out na ito palang interviewing ito ay gagamitin nila to justify yung mga occult practices nila. Mayroon din sa aking nagbigay minsan ng sabon, yung isang binigay bagong, yung isa naman lechon manok. Tapos re-request bigla ng picture habang hawak-hawak ko daw sana yung bigay nila. Ayun, may pa-thumbs up pa, promotion pala. Dapat na maging mapanuri tayo sa mga salitang sinasabi sa atin ng ating kapwa-tao. Sapagkat kung minsan, hindi talaga ito totoo. Minsan, pinagkakatuwaan ka lang. Ikaw naman, paniwalain. Kasi ang kabaitan, ang kabutihan, hindi dapat maging katangahan. Wala nang bubuti pa, wala nang babait pa kay Kristo. Pero kailanman, hindi siya nagpaisa, hindi siya nagpaabuso, hindi siya nagpaloko. Maraming nanloloko dahil marami ang nagpapaloko. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang sabi ng ilang Pariseyo kay Kristo, umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. Ayos parang concern, di ba? Pero ang totoo, gusto lang talaga nilang umalis si Kristo. Sapagkat habang si Kristo ay kasama nila, may kumukontra sa mga mali nilang ginagawa. May nag-expose sa mga maling layunin nila, lalo tigit sa pagpapalat kayo nila. Kaya't yung sagot ni Kristo dito, na ipinapasabi niya kay Herodes, ewan ko lang kung sinabi nila, ay sa una talagay para sa kanila na hindi mangyayari yung hinahangad nila. Oh, I just can imagine kung anong naging reaksyon ng mga Pariseyo nang marinig ito. Hindi umubra ang panloloko, pambobola, pagkukunwari nila. Ito po ang dahilan kung bakit dapat na maging mapanuri tayo sa mga salitang sinasabi sa atin ng ating kapwa-tao. Sapagkat kung minsan, hindi talaga ito totoo. Minsan, pinagkakatuwaan ka lang. Ikaw naman, paniwalain. Kaya magsusot ka pa rin ng damit na sobrang kulay orange. Kahit ang itim-itim mo, sleeveless. Kahit may namumuong sama ng panahon sa kilikili mo, magsasayaw ka pa rin. Kahit parehong kaliwa ang mga paa mo, kakanta ka pa rin. Kahit sintonado, magsasalita ka pa rin. Kahit di malaman ang punto mo, liligawan mo pa rin. Yung babae, kahit LDR sa pasimula pa lang, hindi long distance relationship, kundi malayong maging kayo. Kasi nga, binubuyo ka. Papaniwala ka naman. Binubuyo ka na parang seryoso sa harapan. Pero pagtalikod mo, ikaw ay pinagtatawanan. Maging mapanuri. Huwag agad naniniwala. Kung minsan naman, totoo talaga yung sinasabi. Katulad sa Ebanghelyo ngayon, totoo namang nanganganib ang buhay ni Kristo. Totoo yung sinabi ng mga Pariseyo, pero kaya nila sinabi yon ay sapagkat may hidden agenda sila. Same thing, kung minsan sasabihin magaling ka, mabait ka, gwapo ka, maganda ka, na totoo naman talaga. Kaya naman nila pinaulit-ulit yun sa'yo ay dahil may hidden agenda ang mga ito. Dahil may hihilingin sila, magpapaalam sila, may nagawa silang kasalanan, o kaya meron silang project o gustong mangyari at ikaw ay gusto nilang isali. Halimbawa po, dati may nag-interview sa akin na pinaunlakan ko naman only to find out na ito palang interviewing ito ay gagamitin nila to justify yung mga occult practices nila. Mayroon din sa aking nagbigay minsan ng sabon, yung isang binigay bagong, yung isa naman lechon manok. Tapos re-request bigla ng picture habang hawak-hawak ko daw sana yung bigay nila. Ayun, may pa-thumbs up pa, promotion pala. Kaya maging mapanuri po tayo para hindi tayo basta maloko. Sabi ng iba, wag daw tayong matakot maloko. Lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan. Halimbawa na lang, tumulong ka pero yung tinulungan mo pala, nanloloko lang. O kaya yung ibinigay mo pala, pinang bisyo lang, pinang sugal lang, pinang drugs lang. Eh hindi na daw natin sagutin yon. Sagutin na sa Diyos na nanloko sa atin yon. Okay, nandun na ako. Pero huwag po natin kalimutan na sinabi rin mismo ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 10:16 na maging matalino rin tayo tulad ng ahas. Hindi lang tayo maging maamo tulad ng kalapate,
kundi maging matalino rin tayo tulad ng ahas. Kasi ang kabaitan, ang kabutihan, hindi dapat maging katangahan. Wala nang bubuti pa, wala nang babait pa kay Kristo. Pero kailanman, hindi siya nagpaisa, hindi siya nagpaabuso, hindi siya nagpaloko. Hindi nga ba't sa maraming pagkakataon, chinecheck muna niya kung yung humihingi ng kagalingan o ng tulong sa kanya ay sumasampalataya bang talaga. At may mga pagkakataon na hindi rin siya nagpaunlak. Halimbawa, hindi siya nagpaunlak na gumawa ng himala. Kahit kayang-kaya naman niya. Kapag nasa-sense niyang sinusubok, iniisahan, niloloko lang siya. Ganun sana. Sapagkat sabi nga natin, walang manloloko kung walang magpapaloko. Kaya sa kabilang banda, maraming nanloloko dahil marami ang nagpapaloko. Marami ang hindi nagiging mapanuri, marami ang madaling maloko. Sana ganito. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang sabi sa atin ni San Pablo na isuot daw natin ang baluti ng Diyos, the armor of God. At isa nga po sa parte ng armor na ito ay yung tinatawag niyang bigkis ng katotohanan na dapat ay lagi nating suot ang kontra sa diablo. Maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan 8:34. Ang demonyo, ang ama ng kasinungalingan. Yan ang kanyang pinaka-nature, pinaka-kalikasan, which basically means lahat ng tukso ng diablo ay may bahid ng kasinungalingan. And so imagine kung ano yung advantage na magkakaroon tayo sa diablo kung magiging mapanuri lamang tayo, kung mamumuhay lang tayo lagi sa totoo, may edge na agad tayo sa demonyo. Kaya sana sa misang ito, pagdasal natin na maging mapanuri tayo tulad ni Kristo. Bagay na mangyayari lamang kung tulad din niya ay mamumuhay tayo sa katotohanan. Mahirap malaman ang kasinungalingan kung hindi tayo mamumuhay sa katotohanan. Kaya lagi nating isuot, sabi nga ni San Pablo, ang bigkis ng katotohanan. Let us always pray, read the Bible, reflect on it, sa buhay ang Biblia, ang aral ni Kristo, live a truthful life, be with truthful people. Sa gayon, hindi mahirapan ng Panginoon na gabayan tayo sapagkat sabi nga niya, di ba, nakikilala at sinusunod ng kanyang mga tupa ang tinig niya. Huwag nawa tayong makinig sa tinig ng iba. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, patawad sa mga pagkakataong hindi Ikaw ang pinakikinggan namin, kundi ang impluwensya ng mundo, ang kasinungalingan ng diablo. Maraming beses nang nangyayari ito, hindi pa rin kami nadadala. Salamat Panginoon at hindi mo kami pinababayaan. Pinaparealize mo pa rin sa amin
na kami napaglinlangan. Tulungan mo po kami na mamuhay ng lagi sa katotohanan, na tanggapin namin ang iyong aral, tanggapin namin ang iyong gusto, at hindi namin ipagpilitan ang hindi naaayon sa iyong kalooban. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa akin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, makakapal. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo ay mangingibaba. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sana'y mamuhay ka lang sa katotohanan ng kaniyang awa at pagmamahal. Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang